Okay, so anyway, sa ibang usapan naman, Carla, no, isa sa mga sulin na rin kinakaharap ng ating lipunan ay ang patuloy na pagtaas ng bilang ng mga kabataan na merong teenage pregnancy nga itong maagang pagbubuntis. So ngayong umaga, mapalad tayo, Carla, no, na pag-uusapan natin to at alamin natin yung sanhi at bunga nitong teenage pregnancy. Kaya mga boss, makakasama po natin ang Program Manager ng Adolescent Health mula sa Department of Health Family Health Office. Walang iba kundi si Miss Mimi Villuan. Good morning, ma'am. Hello, good morning. Good morning. Alright, ma'am. So first stop, syempre, bilang basic po na kaalaman, ano po ba itong teenage pregnancy? Ang teenage pregnancy kasi, ito yung pagbubuntis na nag-iedad or 10 to 19 years old. So teen na siya na. Opo. As early as 10 years old, opo. Okay, so ano po ba sa tingin niyo ano po ba yung pinag-uugatan o bunga nitong teenage pregnancy? Ano po ba sa tingin niyo yung common na rason? Yung reason ng mga bata? Yes, based on our yung survey namin or sa risk mapping natin, ang talaga dito ang problema is about parenting. Okay. Yung dysfunctional families, yung parents na very judgmental, wala silang panahon sa mga anak nila pag-communicate dahil sobrang busy sila sa negosyo nila, sa trabaho nila. So napabayaan yung mga bata. Yung mga bata kasi natin, lalo na sa mga teenager, kailangan talaga nilang i-guide talaga natin. Akala kasi na mostly sa mga parents natin or sa mga tao na kung teenager na, okay lang sila, malaki na sila. So, wala nang problema. Hindi na kailangan i-guide. Okay ba? So, aside from parenting, meron pa bang ibang external factors na nakaka-apekto dito? Yes. Ito naman is yung sa community natin, yung sa school, kasi baka binubuli siya or kulang ng kaalaman or information about sexuality. Tapos aside from education, itong peer pressure ang tinatawag natin. Yung so ang talaga malalaman or may life skills training talaga yung bata or mai-involve sa life skills training yung bata. Okay, sa tingin niyo po, Doktora, paano po ba natin ito masusolusyonan? Yes. Meron na po ba tayong solusyon for this teenage pregnancy? Yes, actually, ang ginawa ng Departamento ng Kalusugan, we conducted competency training for the health workers para ma-manage talaga itong mga teenage mom, sa prenatal, sa postnatal, tapos yung at saka natal nga part. So natal, ibig sabihin doon talaga dapat i-advise siya na doon talaga siya manganganak doon sa hospital. Kung prenatal naman, yung kailangan magkakaroon talaga ng parang examination or prenatal check-up doon sa bata kasi nabubuntis na siya. Pero kung on how to prevent teenage pregnancy, talagang kailangan talaga i-edukar natin yung bata. Yes. Tapos yung on sexuality education. Number 2 is that yung important dito pala is yung parenting talaga. We hope na ang mga parents na kikinig natin ngayon na kailangan talagang bibigyan ng diin ang mga kabataan natin. Bibigyan natin ng quality time na makipag-usap doon sa mga anak nila. Tapos another is yung peer pressure. So to prevent peer pressure, we are conducting ngayon ng peer education training. Yung peer education training na yan, ginagawa yung ng Departamento ng Kalusugan, tinitrain natin yung mga kabataan natin para sila about sexuality, on how to say no, on sex, para magtuturo din sila sa mga kabataan o mga peers nila. Okay. Ngayon naman po, Doktora, yung basic po na sitwasyon, ano po yung dapat gawin ng isang dalaga kapag nalaman niyang pregnant nga po siya? Okay. So kung para ma-prevent mortality doon kasi teenager Ang teenager kasi very prone to mortality. So ang tinatawag na maternal, mamamatay siya, posible siyang mamamatay sa pagbubuntis or sa pag-anak.
So ngayon, ang ano natin doon, kailangan talagang mag-prenatal siya. Pupunta talaga siya sa health center or sa hospital para magpa-check up. Kasi doon sa hospital or sa clinic na pupuntahan niya, merong tinatawag nating parang scheduling. No? So ngayon, so nutrition, bibigyan siya ng tamang nutrition, tamang immunization, yung immunization na ibibigay sa kanila, advisean siya na hindi siya ma-stress dahil nga maka-apekto din yun sa anak niya. So yun, nutrition, immunization, yung education para hygiene, yung para sa bata na yun. Right. Doktora, para naman po sa mga magulang, maaaring labag to sa values nila. Kasi, di ba, usual naman sa lipunan natin, hindi talaga siya katanggap-tanggap sa una. Pero ano po yung dapat gawin na basic ng magulang kapag nalaman nila agad yun? Nabuntis yung anak nila. Kailangan talaga, they have to accept it. So, they have to support their child. So, kailangan, actually, meron tayo mga programa sa Departamento ng Kalusugan na parang ang batang buntis, parang sisterhood, sasamahan yung batang buntis sa parent niya kung magpa-check up siya para yung self-esteem ng bata ma-high moral yung bata, so may nagsusuporta sa akin. So kailangan din na susuportahan din yung bata kung gusto naman siya na mag-aral, ipa-continue yung bata kung matapos na yung manganganak, ipa-continue yung ang pag-aaral niya. Ang Departamento naman ng Kalusugan, meron naman silang yung programa regarding those yung mga nagda-drop out dahil nga nabubuntis sila. Right. Ito naman, pag-usapan naman natin itong reproductive health law. Alam naman po natin, isa sa mga concerns is yung teenage pregnancy. Yes, Ngayon po ba, since isa na po itong batas, bumaba po ba ang kaso ng teenage pregnancy? Nakatulong po ba ito? Actually, kung titingnan natin, makatulong siya. Kasi sa sinabi sa punang na yung isa sa mga causes ng kung bakit tumataas yung teenage pregnancy natin is that wala silang kaalaman. So kung well-informed ang mga kabataan, tapos open, meaning to say, open ang school na mag-edukar o magbibigay ng information doon sa mga kabataan natin, lalo na yung about fertility, yung on how to prevent pregnant, parang tipong ganun, yung sexuality, sex education, kung open yun, talaga namang, yung bata kasi, like us, kung ang tao kasi malala, akala kasi nila, yung kung alam nila na pregnant yung bata, kung ma-inform or will-inform yung bata daw, yun ang mali nilang akala na kung will inform about sexuality, they will indulge more on sex. No. The more ma-inform yung bata, the more ma-inform yung tao, mag-prevent siya. Kasi alam niya yung consequences kung anong mangyari sa kanya. Okay. Yun yung maintindihan din ng mga kababayan natin hinggil dito sa RH Law. Last on the RH Law, ma'am, no? Di ba ang isa po sa implementing agency sa DOH? So, paano po yung magiging plans, especially ng office ninyo, hinggil nga para ma-prevent itong teenage pregnancy na nakasaad doon sa batas mismo? Oo. Okay. Actually, ang ginawa nga ng Departamento ng Kalusugan, open kami doon sa mga bata na pumupunta, pregnant man siya o hindi. Kaya ginawa natin is competency training on how to handle mga kabataan na pumupunta sa health center. So, friendly, adolescent-friendly ang isang clinic. Inaasahan po sa lahat ng clinic Yes. sa buong Pilipinas magiging handa for that? Yes, we are training now. We are conducting training sa mga health worker to become adolescent friendly. Ganun din yung yung facility nila. Alright, siguro Ms. Mimi, Doktora, ano na lang po, advice, message to our viewers, lalo na sa mga ating dalagita dyan about teenage pregnancy. Okay, sa mga parents, yung mga parents natin, I hope na ngayon sa sinasabi ko na kanina, nabibigyan natin ng pansin ang ating mga bata natin. We should be open to them. We should give time to them na makipag-communicate tayo sa kanila.
quality time is very important for the children. Another thing is for mga kabataan natin, feel free to go to the health center, to the hospital, to ask question about sexuality, about yourself, yung mga changes ninyo kasi ang nangyayari kasi hindi nila alam kasi kung anong mga akala nila abnormalities yung nangyayari sa kanila. So, kailangan will inform kayo. So, the health center, the health worker is very accommodating to inform you about biological changes sa body ninyo. Doon naman sa health workers natin, I hope you should not be judgmental. You should not prejudge the children that comes into your clinic. Alright. So, Carla, no, umaasa tayo na sa pagkakapasa nitong reproductive health law, talagang bababa na yung bilang ng mga magkakaroon ng dahil nga mas magiging aware sila. That's right. Ayan, so marami tayong natutunan. Maraming salamat po sa Adolescent Health Program Manager ng DOH Family Health Office. Walang iba kundi si Dr. Mimi Vinluan. Thank you so much, ma'am. Thank you very much, Salamat.